Karen, basahin mo na yung tema at konteksto. Okay, ang ating tema ngayon ay parusa sa mga magsasaka at tagapagtanggol ng kalikasan. Ang Pilipinas ay isang agrikultural na bansa kung saan ang malalaking bahagda ng mga Pilipino ay naninirahan sa mga pamayanan ay nasusuportahan ng mga gawaing pang-agrikultura gaya ng pagsasaka, paghayupan, pangingisda at iba pang pataniman. Sa ganitong kalagayan, bakit kaya di napagtutuunan ng mas malaking pansin ang mga programang suporta dapat sa industriyang ito na siyang bumubuhay sa populasyon ng bansa? Maraming suliranin sa sektor na ito pero marami din dito ang hindi natutugunan dahil sa maling pamamalakad o di sapat na programang ng gobyerno. Dapat na matugunan ng mga ito sapagkat ang pagsasaka ay napakahalaga sa ating ekonomiya dahil bukod sa dito nagmumula ang ating pang-araw-araw na pagkain ay isa rin itong industriya na makapag-aangat sa pang-ekonomiyang ekonomikong aspeto ng ating bansa. Walang sapat na suporta o programa ang pamahalaan lalo na dumarating ang panahon ng El Nino o kaya naman ay La Nina sa parehong may di magandang epekto sa pagsasaka maging ang Maging sa pagkakaingin sa mga kabundukan at pagputol sa mga puno upang gawing minahan o mga gusali at subdivision. At paglapastangan na ang rin. makikinabang lamang ay mga gahamang may sariling interes na nagkamal ng yaman at kapangyarihan. Ang mga magsasaka at mga tagapagtanggol ng kalikasan ay mga puwersang nagpapakita ng malasakit sa ating lipunan at sa buong sambayanan. Ang pagsupil ng Estado sa kanila ay isang malaking sagkatungo sa pagbabago at pangkaunlarang hinahangad. Yan ang Okay, ating konteksto. konteksto. So, napakaganda. So, at para tila-tila rin natin yan, syempre, kailangan kumausap tayo o makipagpanayam tayo sa isang eksperto, ika nga. Hindi naman eksperto, may kasanayan pagdating sa mga bagay na yan sa ano at hindi lang basta kasanayan dahil dekada-dekada nang binilang, no? Ika nga paborito natin to at laging kasama natin dito sa ating programa pag ganito ang mga tema natin. So wala po akong ibang binabanggit kundi ang tagapangulo ng Kilusang Magbubukin ng Pilipinas o KMP na walang iba kundi si Danilo Cadaning Ramos. Magandang umaga dyan, Cadaning. Salamat sa paggising nyo ng madaling araw. Magandang umaga Ah, po, Kadaning. okay, magandang umaga po kay Guy, Karene. Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan nating OFW, migrant sa Italia at sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga po dito sa mga kababayan kong nasa Pilipinas. Muli po maraming salamat at karangalan ko na maging bahaging muli ng inyong napakahalagang programa para ipaabot sa ating mga kababayan sa Italia at sa iba't ibang panig ng mundo ang ating kalagayan, panawagan at mahalagang pagtutulungan ng mga magsasaka, mga tagapaglikha ng pagkain sa Pilipinas kahit po kayo ay nasa ibayong dagat. Okay. Okay. So, umpisa ko na, Karine. Talagang Sige, ako'y... sige. Sana. Hindi kasi, Cadaning, laging laman ng ng pahayagan. Kasi dito, 'di ba, kami dito sa abroad, sa particular dito sa Italia, dahil sa teknolohiya ngayon, talagang updated na rin po kami sa mga kaganapan diyan sa ating bansa. At ang nakikita po namin ngayon problema ay yung tungkol sa El Nino. So, kadaling doon natin umpisahan sa problema ng El Nino. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng big picture kung paano naging nanalasa itong phenomena ng El Nino? Okay, sige po. Ako po mismo ay biktima ng El Nino kasi hindi po kami nakapagtanim ng palay sa aming maliit na sakahan sa lalawigan ng Bulacan. Pero ako Ah, po ay bahagi ng milyong-milyong magsasaka, manggagawang bukid na naapektuhan. Alam niyo po, sabi ng Task Force El Nino ni Joey Villarama ay 80 provinces out of 82
sa buong bansa ang apektado nitong nakaraang Abril at Mayo. Ang hindi lang po kasama ay dalawa, ang Batanes at Sarangani. So isipin niyo po, 80 out of 82. Ngayon, sa datos po ng gobyerno ay aabot daw po ng 6 na bilyong piso ang epekto. Pag i-translate mo po sa pera, peso, yung apektado. At hundreds of thousand na mga ektarya. So alam po ng gobyerno sa kanilang monitoring na grabe ang epekto. Ngayon, mahalaga lang pong makita natin, last year pa po, sinabi na ng gobyerno na anong pag-asa na magkakaroon ng El El Nino. Nino. Pero ang masama po ay ito. Ang ginagawa lang po ng gobyerno ay monitoring. Pero sa usapin po ng pagtulong, pwede po nating sabihin na ang pagtulong ay parang patak ng ulan sa disyerto. Dahil ang tulong po ay mumo at konti. Halimbawa, ang tulong po nilang tatlo ay una, magpapautang po sa magsasaka ng 25,000 na walang interest. Ang magsasaka po ay baon na sa utang. So bakit utang na naman? Pangalawa, inatasan po ang PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation, na makapag-avail yung mga biktima. Alam nyo, galing po kami ng Cordillera Day, dumalo po yung mga taga Kalinga, Apayao, Mountain Province, Benguet, Abra. Kung matatandaan nyo po yung bagyong Egay nung nakaraang taon, ang laki po ng pinsala. Yung pong nakapanayam namin na magsasaka, ang gastos niya sa 2 hektarya is 70,000 piso. Alam niyo po natanggap nilang tulong 2,000 piso. So 70,000. Opo, 2,000 piso doon sa 70,000 na puhunan. Okay, ibalik po natin dito sa El Nino. Ang pangatlo po ay cloud seeding. Na yan po yung isa na sa kausap po nating dating DA official, isa yan sa pinagmumula ng corruption. Kasi hindi mo pwedeng i-audit kung gaano, ilang kilo ba, ilang tonelada ang i-spray sa himpapawid na asin. Oo. Pag sinabing ganito karami, pero maliit lang pala, paano mo i-audit? Okay. Pero ang sabi ng gobyerno, meron namang ginagawa ang NIA under the leadership of Eddie Guillen na irigasyon. Pero alam niyo po ba, hanggang ngayon, sinabi po ni NIA Administrator na sa 4 na milyon na lupang sakahan na tinatamnan ng palay, ang naaabot lang ng kanilang tanggapan ay 1.2 million hektarya. Kaya po ang malaki po ay nananatiling sa ulan, walang patubig. Dinatnan pa po nitong El Nino. Kaya po grabe ang epekto. Nasa dyaryo po kahapon na lumilitaw po na El Nino heat, dry spell, push up, joblessness in March na ayon po sa balita, aabot ng 2 milyon ang nawalan nito lamang Marso. Pero mahalaga pong tingnan natin, bakit ba nagkakaroon ng El Nino at yung tinatawag na kalamidad? Gusto ko pong banggitin na napakalaki po ang pananagutan ng gobyerno sa nangyayari. Alam niyo po, Karene, Kaegay, si Kadaning po 67 years old, magsi-68 na. Nung pong bata-bata pa ako, wala pong bagyo sa Mindanao akong nakikita. Nabalitaan. Pero in the last 1 decade, kung papansinin po natin, o mahigit 1 dekada, yan pong Caraga, Agusan del Sur, Agusan Norte, Surigao provinces, Cotabato, Southern Mindanao at hanggang diyan sa Socsargen ay biktima ng bagyo. At kung matatandaan niyo po, nung nakaraang ang pagkatanda ko, Abril, nagkaroon ng flood at saka landslide sa Davao de Oro. Bakit? Tingin po namin dalawa. Una,
yung pong malaganap na mining, o mapanirang pagmimina, siyempre sa ilalim po ng Mining Act of 1995. Pangalawa, ito pong walang habas na legal at saka illegal logging. Kaya po pinuputol yung mga puno at yan po yung tingin namin. At kung matatandaan nyo po nung last quarter ng 2021 sa buong Cagayan Valley, lalo po sa Isabel at Cagayan Province, yung pong palay ng magsasakat mais nasa 10 meters high sa kanilang second floor. Pero tinangay po ng rumaragas ang baha. Ang Cagayan po ang the longest river in the Philippines. 500 kilometers ang haba. Pero bakit po yun nangyari? Inamin po ni Governor Manuel Mamba na sa history ng Cagayan Valley, noon lang nangyari yon, at sinabi niya po yung unang dalawa, rampant mining sa Isabela, Cagayan at saka po Nueva Vizcaya. Pangalawa, yung pong sa logging. Kaya sino po ang sisisihin natin? Hindi ba ang gobyerno, ang DNR, at under the leadership of BBM, 2 taon na po, siya lang ang may pananagutan. At ang biktima po ay lalo po yung mga maralita sa ating bayan. Pero eto po, ulitin ko, ang panawagan po namin na 15,000 pesos na ayuda para sa mga magsasaka, agri-workers, peasant women at mangisda, hanggang ngayon po walang natatanggap. Ito pa po, Kaegay, Karene, mga kababayan. Alam niyo po bang yung 75,000 na NFA rice na aging, sabi nila, na naluluma, sa halip pong itulong sa amin, sa ating mga pamilya dito sa Pilipinas, alam niyo ba, ibinenta pa ng 25 pesos per kilo sa mga kartel, sa mga trader. Sa halip po na ibenta sa mura sa ating kababayan. Alam niyo po, ang bigas dito, kahapon po nagprotesta kami sa harap ng DA. Pumunta po ako doon sa Kadiwa, katabi ng DA. Alam niyo po ba, 56 pesos per kilo ang benta sa Kadiwa, katabi po ng Department of Agriculture o na opisina sa Quezon Memorial Circle. Sa mga palengke po, 65 pesos per kilo. Wala pong 20 na pangako ni BBM nung siya nangangampanya. Kaya Karene, mga kababayan natin, Kaegay, nabudol tayo kabilang ang inyong pamilya dito sa Pilipinas. Okay. May tanong ko lang po dahil talagang medyo mainit-init ng ating usapan. Kumusta na po ang land reform? Ay, mabuti po, natanong niyo yan. Hanggang ngayon po, walang tunay na reforma sa lupa na ipinapatupad si Marcos Jr. Sa halip po, ito nga po ang masaklap, yung pong Emancipation Act, ginaya lang po niya yung katulad ni Marcos Sr. na hindi ba kung matatandaan nyo, PD27, October 21, 1972, yung PD27, ang sabi yung emancipation, magkakalupa na mga magsasaka sa ating bansa, kami po saksi, ako po, ang pamilya namin, beneficiary po kami ng PD27, ang bayad po ng lupa 3 times na nabayaran ng aming pamilya, kinasuhan pa po ng ejectment. Ngayon, under Marcos po, meron siyang ngayon na split. Ito po yung support parcelization for individual titling ng utang po sa World Bank ng halos mahigit $100 million para yung pong collective CLOA under CARP iparsela, hati-hatiin. So hanggang ngayon po walang tunay na reforma sa lupa. Ang masama po, Karene, Kaegay, mga kababayan natin sa Italy at sa buong Europa, yung pong patakaran kung bakit may krisis sa bigas at pagkain na gusto ko pong banggitin under neoliberalismo na ini-impose po ng IMF World Bank. Ito po yung tatlo, di po ba? Import liberalization, privatization, at saka food deregulation, tuloy-tuloy lang po. At
ang isang konkreto po rito na epekto na import liberalization, kahit na meron tayo na bigas, meron tayong asukal, at eto po, inihanda ko to, Kaigay, Karen. Alam niyo po ito. Hindi po ba? Oo. Bawang. Oo. Galing po ito ng Tarlac. Native po ito. Pangalawa, ito po, galing po kami nung Cordillera Red Day. Ito, may bumili kami ng local Sibuyas. na sibuyas. Opo, sa Oo. Nueva Ecija. Kahit po marami tayo, angkat ng angkat, ang gobyerno, bigas, bawang, asin, dahil po doon sa imposition ng World Bank, ng WTO, at masugid po ang gobyerno. Ang policy po ng gobyerno is liberalization, hindi po protection. Ngayon, ibalik po natin doon sa tanong nyo, napakahalaga yan. Kailangan po ang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon para paunlarin ang ating mga kababayan at ang industriya po natin ng bigas, asukal at iba pa'y paunlarin. Pero yun nga po, ang patakaran po ng gobyerno ay umasa sa mga dayuhang pamumuhunan at malamang po alam nyo na yung tungkol sa CHA-CHA, Charter Change. Sa Senado po, RBH 6, sa Kongreso, RBH 7, ito po yung resolution of both houses, meron pa pong pirma na ang laman po noon nakalagay, unless otherwise provided by law, ang esensya po, allowing 100% sa mga lupa, natural resources, media, eskwelahan at iba pa. Hindi po foreign direct investment ang kailangan ng Pilipinas, kundi po, ulitin ko po, sa inyong konteksto kanina sa intro, ang Pilipinas po ay agricultural na bansa, marami pong mga magsasaka, kahit po Davao City, the biggest city sa Pilipinas, ang Cebu, ang Cabanatuan City ay ang pangunahin pong ikinabubuhay ay tungkol sa agrikultura. Pero ang masama po, kami ang lumilikha ng pagkain, ang mga magsasaka ang walang makain. Kaya po, ulitin ko, dapat tama na po ang 5 taon ng rice liberalization. Ang gusto po ngayon ni BBM ng Kongreso ay amendments. Hindi po amendments ang kailangan, kundi repeal rice liberalization law o Republica 11203 na siya pong nagsadlak sa dusa sa industriya ng bigas at mga rice farmers sa Pilipinas. Okay. Kadaling, sige, follow up ko muna. Follow up lang ako. Sa nakikita nyo, Kadaning, bali, alam nyo kung ano yung pinaka-option na matinong option para sa suliranin o problema ng ating mga magsasaka sa sakahan. Dahil hindi nakikinig ang gobyerno sa sinasabi nating mga solusyon, papaano natin makakamit sa inyong punto de vista ang tunay na sinasabi nating solusyon sa problema ng ating sakahan? Ako, maraming salamat po. Gusto ko pong banggitin na bingi, inutil ang gobyerno sa daing ng taong bayan. At sabi nga po nung mga kapwa nating magsasaka sa loob ng 2 taon, Marcos, peste sa magsasaka, salot sa masa. Ngayon, dako po tayo doon sa paano makakamit. Tingin po namin hanggang ngayon, yung 3 ginagawa ng mga magsasaka ng ating mga kababayan, ito pong pagmumulat, pag-organisa at pagkilos ay napakahalagang hakbang. Dagdag po rito yung ating gawaing alyansa at sa taong simbahan, iba't ibang sektor at international solidarity work. At gusto ko pong banggitin doon sa una, alam niyo po ba sa mga lugar na nagkakaisa, malakas ang suporta ng mga iba-ibang sektor sa ating bayan, sa nakikibakang mga magsasaka, alam nyo, naigigiit ang karapatan ng magsasaka sa lupa. Nung pong nakaraang A8, ikailan na nga tayo ngayon?
Bali, Ah, 11 Agis na dyan sa inyo. Dito, ano opo, ho? opo, tama. Nung 8 po dito sa Pilipinas, dumalo po kami sa Tinang. Kasi po, na-install yung Makisama Tinang doon sa kanilang lupang sinasakang napakatagal na dahil po doon sa determinasyon nila na ipaglaban ang kanilang karapatan sa lupa. Kaegay ka rin binabalik-balikan po sila ng militar, ng NTF-ELCA, pero alam niyo po na naig yung kanilang pagkakaisa at finally, merong nakamit na tagumpay na install sila. Sa iba't ibang lugar pa po sa Hacienda Luisita, siyempre tuloy ang laban ng Ambala. Sa San Jose del Monte po, yung mga magsasaka natin na inaagawa ng mga araneta, puyat sa iba't ibang barangay ng San Jose del Monte, Tungkong Mangga, San Isidro, San Roque at iba pa. Dagdag po, yung pong kasama LR sa Dasmariñas, Cavite, ay nananatili po silang naroon. Kaegay ka rin mga kababayan, tumawid po tayo. Yung pong mga magsasaka ng Bupalo, Tamaraw, Limos sa loob po ng Maramag, Central Mindanao University sa Bukidnon, dati po 517 hectares ang kanilang sinasaka. Sa huli pong pagkikita namin noong nakaraang taon, nadagdagan na po yung 517 na kanilang sinasaka dahil po sa kanilang determinasyon. Naipagtagumpay nila ang laban nila na magkaroon ng potable water para sa inumin, yung pong para sa kuryente sa kanilang komunidad. At pangatlo po, lately, yung napadalan sila ng magdedredge ng daluyan ng kanilang patubig. Ito po ay nagaganap Luzon, Visayas at Mindanao, sa Timog Katagalugan, Cagayan Valley, at alam niyo po, gusto kong ibalita na dahil po sa ating patuloy na pagkilos at panawagan, napalayain si Ka Isabelo Adviento, ang tagapangulo po ng Danggayan, Dagitim, Manalon sa buong Cagayan Valley, nakalaya na po siya, si Ka Isabelo. At kanina po sa intro nyo, napalaya rin yung ito pong Kilusang Mayo 1-6. At marami po, yung pong lately, kami po ay isa sa petitioner, ang inyong lingkod, doon sa tungkol po diyan sa anti-terrorism law of 2020. Masasabi po natin na malaking tagumpay yung dahil sa pagkilos ng ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa ay naglabas ang Korte Suprema tungkol po diyan sa red tagging. Alam nyo, please allow me, sige, go ahead. Go ahead. Ito po, hawak ko po ito Sa 1987 Constitution, dalawa lang po ito, babanggitin ko. It is the prime duty of the government to protect the people's life, liberty and property and promote their general welfare. Ito po ay nasa Article 2, Section 4 and 5 ng 1987 Constitution. Pangalawa po at panghuli, it is the inviolable right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purposes. Article 3, Section 2, 1987 Philippine Constitution. Yung pong binasa ko na to, hindi po ito ginagalang ng NTF-ELCA, ng PNP, ng AFP. Nilalabag yung fundamental right. Alam niyo po, kung ang mga magsasaka ay bihasa na magtanim ng mais, palay, munggo, gulay at iba pa, ang AFP at CIDG ay bihasa pong magtanim ng mga ebidensya. Tanimbala, tanimbomba. Kaya po hanggang ngayon yung Tacloban 5 ay nakakulong po. Yan po yung 5 na inaresto noong pong Pebrero 2020. Nadalo ko po yun. Si Kabuting, tinamnan yung kanilang bahay sa Bagao, Cagayan, buti po na-dismiss ng korte. Ano po ibig kong sabihin? Doon po sa tanong nyo, dahil po sa determinasyon ng ating masang anak pawis at malakas na suporta ng iba't ibang sektor,
ay naigigiit po natin sa isang antas ang ating karapatan sa lupa at paninirahan. Kaya ito po'y buhay na karanasan. Mahalaga po yung ating pagtutulong-tulong. Kahit po nandyan kayo, ay naipapaunawa nyo sa ating mga kababayan sa Italia, sa Europa at iba't ibang panig ng mundo, ano po yung tunay naming kalagayan at panawagan. Naniniwala po kami na ang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon ay people's issue. Palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon, makikinabang po ang inyong pamilya, ang ating pamilya dito sa Pilipinas. Kaya gusto ko pong banggitin ang magkritiko sa gobyerno, ang manawagan ng lupa, pagkain sa bawat mesa, at ang magkritiko sa gobyerno at kumilos para sa tunay na pagbabago ay hindi po ito gawaing terorista. Ipinagmamalaki po namin, ikinararangal na bahagi kami ng KMP, bahagi ng bagong alyansang makabayan at part ng malaking international solidarity group sa buong mundo, particular po ang International League of People's Struggle. The best. Kadani, balik po tayo sa sa El Nino kasi alam natin ganong kalaki yung no, yung pinsala ng El Nino, pero kalinsabay nito pahirap sa mamamayan yung yung tinatawag na kartel sa bigas, sa lahat ng produkto. Pwede niyo po ba kami educate tungkol dito sa kartel? Bakit hindi ito masawata? Ay, mabuti po natanong yan. Tingin po namin ay yung political will ng gobyerno na panagutin ito, wala. Kasi po, kausap namin si former Senate President Vicente Soto. Opo. Yung pong public hearing nung panahon ng 18th Congress, nung pinag-usapan po yan sa Senado, ang resulta po, ibinigay na po kay BBM. So may kopya na sila sino yung mga kartel. Sa bigas, sa onion. At alam na alam po yan. Pero bakit po hindi nananagot? Hindi inaaksyonan? Tingin po namin, siyempre, open secret naman ito, yung kutsabahan. Isipin mo nga, ibalik ko lang ng konti. Yung bigas nga ng NFA na 75,000 na bags, sa halip na ibenta sa ating mga kababayan, doon pa ibinenta sa kartel. Yeah, okay. Ano ko lang, kasi nabalita ko yung kadali, binenta sa kartel, yung kartel binenta sa publiko na mas mataas na halaga. Tama po ba? Exacto. Tama po yan. Isipin nyo, 25 pesos ibinenta ng NFA. Tapos, hindi lang po yun madodoble. No? Malamang higit pa. Kasi nga, ito, banggitin po natin. Total na pag-uusapan natin yung kartel. Kasi ganito po yan, para maintindihan ng ating kababayan. Yung pong palay na ibinebenta namin, kasi po ang inyong lingkod magsasaka halos 4 na dekada. At kahit po itong tabang ko na sibuyas. Sa farm gate po, dala namin halimbawa 3-5 kabang palay, bebenta namin, magkano po ba bilhin nyo 1 kilo ng palay? Pag sinabi po ng trader na 15 pesos per kilo, sasabihin namin, pwede po ba 16 pesos per kilo? Sasabihin ng trader, kung ayaw mong ibenta ng 15 pesos, iwi mo yung palay. Siyempre, ano gagawin po nung magsasaka? Ibebenta po niya yung palay niya kasi wala namang napapagbentahan na iba. Hindi na po namimili ang National Food Authority. Ngayon, pagka nasa kartel na po yan, mga traders yung palay, sila magpapagiling yung bigas. Kung magkano gusto nila, 45, 50 pesos per kilo, yun po yung mangyayari. Kasi wala namang price ceiling. Ganon din po sa sibuyas. Nung pong nakaraang anihan, halos 15 to 20 pesos lang per kilo ang sibuyas sa mga nagpo-produce po nito. Kaya po, kailangan talaga para po magka-impluensya ang gobyerno, ganito po ang aming nakikita.
bilhin ng National Food Authority at least 20 to 25% ng total palay production sa buong bansa, hindi po bababa sa 20 hanggang 22 pesos per kilo. At pagka po meron siyang palay, gigilingin, ibebenta sa ating mga kababayan ng mura. Pero dahil po may rice liberalization law, yung pong role and function ng National Food Authority na bumili ng palay sa magsasaka at magbenta ng mura, nawala po yon. Ang function na lang niya ay pwede siyang umangkat ng bigas at pag may emergency ay ibenta niya. So ibig sabihin, wala na po siyang intervention sa pagbebenta ng bigas. Remember po, bago yung rice liberalization law, may 27 pesos na NFA rice. Ito po yung regular milled rice at 32 pesos ang well-milled rice per kilo ang benta ng NFA. Under RLL, nawala po yun. Ngayon, ang bigas po, senior na. 60 pesos. Kaya po, hindi po dapat ay amendments, kundi refill rice liberalization law, dahil ito po ay bahagi na ini-impose ng World Bank, WTO sa ating bansa. Ayun, paalam ko lang din, kasi alam ng lahat na noong panahon no 40, 50 years ago, tayo lang ang nagturo sa Vietnam, sa mga karating bansa natin ng tungkol sa sakahan, pero sila ngayon yung mga maunlad. Paano nangyari yun? Ay, mabuti po nabanggit niya. Ito po, malaking pagkakaiba. Yung pong gobyerno nila, Vietnam, Thailand, at siyempre kahit po dyan sa Europa, at lalo po ang Estados Unidos, protectionism. Protection sa kanilang agrikultura. Pangalawa po, billions of dollars ng agricultural subsidy. So tinulungan po nila yung kanilang magsasaka, yung kanilang food producer. Pag dito po sa atin, alam niyo po ba, sa ilalim po ng General Appropriation Act, only 2 to 3% ng kabuang budget ang inilalaan sa pagkain. Ano po yan? Department of Agriculture at saka po yung kanyang mga attached agency. Kaya po, ang priority po ng gobyerno hanggang ngayon, paano yung malaking budget sa DND, Department of National Defense, DPWH, DepEd, na para po doon sa infra. Pero ang masama po ito, Kaegay, Karine, mga kababayan, yung pong konting tulong na nakalaan o budget sa magsasaka, kinukurakot pa ng tiwaling opisyal ng pamahalaan. Kaya sabi nga po nung kausap ko nung nabubuhay pa si Canes Tortinho ng Bayang Gitnang Luzon, kung yung budget para sa DPWH totoong naipatupad, baka yung buong dagat napasemento na. Ang sabi niya. Pero yun nga po, napakatiwali. At ang masama, lagi pong ginagamit ang magsasaka, mangingisda sa mga proyekto para lakihan ng pondo. Hindi po yun nangyayari. At tingin po namin sa policies and program ni Marcos ay magpapatuloy at titindi pa. Dumadami po ang nagugutom, dumadami ang naghihirap. Ang ginagawa po niya, yung po bang nagpupustura, tutulungan ng mga magsasaka, tutulungan ng mga manggagawa. Nito pong nakaraang Mayo 1, wala pong dagdag umento sa sahod. Ang sabi po ay ganito sa balita, inatasan ni BBM ang mga Regional Wage and Productivity Board na i-review. May bago po ba roon? Walang bago. Dati na eh. Dati na po yan. Pero yung pong kanilang panawagan na itaas, magkaroon ng across the board, nationwide, bingi po si BBM sa kahilingan ng manggagawang Pilipino. Karine. Bali, gusto ko lang itanong kay Kadaling, ano yung dahilan bakit dumiliit ang produktibo, ang produksyon ng palay o ng ating mga sakahan? Kumpara nyo po doon sa nung 60s, 70s, sa ngayon, gaano na ba kalaki ang buong sakahan ng buong Pilipinas? Lumaki ba siya?
Mabuti po na itanong niyo yan, no? Sabi po ng gobyerno, dati po mga 10.3 million hectares, ito po yung palay, coconut, corn, tubo at saka vegetables. Nung panahon po ni FBR, ni-reduce po yan ng 9.7 million ayon nung panahon. Ngayon, alam niyo po bang walang malinaw na datos ang gobyerno tungkol sa ilan ba talaga yung agricultural land, ilan ba yung na-convert. Naalala ko nga po ang sabi ni Attorney Bong Insyong, official po ng UBRA, United Brawlers and Racers Association, hindi daw po alam ng gobyerno ilan yung tungkol sa manok, baboy, walang malino na data. Kung gayon, hindi klaro ang tugon. Ngayon, doon po sa tanong nyo, tingin po namin ay malaki, bukod po sa El Nino, kalamidad, may epekto po sa pagliit ng produksyon. Ang tingin po namin ganito po, Karine, Kaegay. Yung pong massive land use conversion at crop conversion ay may malaking epekto sa pagliit ng lupang sakahan. At sa ilalim po ng patakaran ng kasalukuyang administration, doon nga po sa mga inilalabas na mga patakaran at saka programa, papabilisin yung mga palit gamit. Kaya dito po sa atin, alam nyo po ba na napakalaki na ang mga nabibiling lupa ng San Miguel Corporation, si Ramon Ang, Ayala, Villar, at napanood ko nga po nung isang araw, yung kalabaw, dalawang kalabaw, isang bulo, hinahanap yung kanilang sakahan, hindi nila makita. Ano na pala to ngayon, Camela Homes. Subdivision na. Hindi na makita nung kalabaw yung sinasaka nila. Kaya po, alam nyo, at tingin namin pag natuloy pa to, no, yung Chacha na allowing 100% foreign ownership of land, lalo pong magiging grabe. Kaya po kami po gusto naming bigyang diin yung pakikipaglaban sa karapatan sa lupa. At Karene Kaegay, gusto ko palang banggitin, sa ito pong mga nakakaraang buwan, pilit pong inaagaw ng mga Aguinaldo at Ayala yung lupain pong sinakanan ng century, no? Daang taon na ng kanilang ninuno sa barangay Tartari at Lunil sa Silang. Ilang beses po silang hinaharas. Kaya ang sabi po nila, alam nyo, Kadaning, nananatili ngayon ang labanan ng mga Aguinaldo at ng mga Bonifacio. Nakaano po sila ngayon, nakabarkada, kasi po pilit na pinapaalis sila doon sa kanilang lupang sinaka. Ulitin ko po, hindi lang dekada, century, ang tagal. Kaya po doon sa pinag-uusapan natin, doon sa inyong konteksto kanina, talagang hanggang ngayon nananatili ang nais ng mga magsasaka ay tunay na reforma sa lupa, kaakibat ng pambansang industrialisasyon. Ito po yung magiging dahilan para paunlarin ang kanayunan. Hindi po yung mga taga-probinsya ng Visayas, Mindanao at kahit Luzon pupunta sa Kamaynilaan, mangingibang bayan para po maghanap ng mas malaki-laking kita. Ang tingin po namin, kayang-kaya na tumindig ang ating bansa kung yung mga natural resources, makalikas yaman ay papakinabangan natin. Alam nyo, halos naikot ko na po ang ating mga probinsya, nakita ko kung gaano kayaman. Pero ang nangyayari po, yung ating mina, kabundukan, pinakikinabangan ng mga dayuhan at ilang naghaharing uri, grabe po. Kaya napakahalaga po talaga yung ginagawang pagkilos, pag-organisa at pakikibaka ng ating mga kababayan. At tingin po namin, still, yung pakikibakang anti-feudal, anti-pasista, na mahigpit na nakaugnay sa anti-imperialista ay kailangan. Dahil alam nyo, magtatapos po ngayon ang balikatan exercises
napanood ko po sa balita kagabi, nahihindik po ang inyong lingkod. Dahil po, ano po yan, simultaneous, Batanes, sa Nueva Ecija, meron po sa Florida Blanca, meron po sa Ilocos at La Union, yung pong napanood ko na binomba ng tropang Pilipino, mula po sa ground, sa air, yung pong pinalubog nila na halos 2 oras, yung barko na alam nyo po, nahihindik. At sisirain po yung coral reefs doon sa mga nabanggit na yan, at nagpahayag na po yung mga mangingisda, yung ating mga fish vendor sa San Felipe, San Antonio, sa Zambales at iba pang lugar, habang may balikatan, hindi po sila makapangisda. Ang sabi po nung pinapanayam, 1,500 to 2,000 ang kita nung fish vendor. Hindi po sila makapagtinda kasi walang nakapangisda. Ang mangisda po, katulad po ng tricycle driver, kailangan pamasada, pumalaot para yung pagkain nila sa araw-araw ay makamit. Pero hindi lang po yan ang epekto. Tingin po natin yung pakikialam na yan ng Estados Unidos at ng iba pang forces ay maglalagay sa panganib sa buhay ng milyong-milyong mga Pilipino sa ating panahon. Hindi po totoo na kaibigan natin ang mga Amerikano. Ito, Kaegay Karene, hawak ko po ito, ito po yung A Brief History of US Imperialism in the Philippines, Coca-Cola, Cracks, and Uncle Sam. Yung pong Filipino-American War, milyon po ang kanilang pinaslang, pinatay ng mga Pilipino. At hindi po totoo na kaibigan sila. At ito pong EDCA, balikatan, exercises. Interest po ito ng US, hindi lamang sa Pacific, kundi sa Indo-Pacific. Isinasama po tayo sa isang giyera na hindi naman dapat tayo isama. Opo, ang sabi po ng Pinas, soberanya towards ang independent foreign policy. O Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya. Si Marcos, dati po napalayas natin ang Clark at saka Subic noong 1991, pero ngayon buong bansa tinatayuan po at malaya silang maglabas-maso. Kaya po grabe ang ginagawa, ang pagiging pagpapakatuta ni Marcos sa interes ng mga dayuhan. Ang panawagan po natin, atin ng Pinas, US-China layas. Yun, kadaling nabanggit yung yung EDCA, yung mga yan. Kasi syempre yung yung mga kasama nating magsasaka, mga alam nilang sa interest nila, ginagawa ng mga gawa-gawang kaso. Ano ba yung balita ngayon doon sa mga kasama nating ginagawa ng kaso diyan sa ngayon? Sina June, sina Nathaniel. Kanina, nasa balita natin yun. Okay, mabuti po na itanong yan. Ang KMP po, kami nila Kapaeng, kasama po kami na nag-file ng counter affidavit sa Cabanatuan City Office of the Provincial Prosecutor noong pong May 3. Ang kasama po namin doon ay 7 abogado. Ang counter affidavit po ay si Serviliano Luna Jr., Nathaniel Santiago, si Brenda po Gonzales ng Ascent, at saka po si Anse ng Bulacan Ecumenical Forum. Yung po mga nabanggit ko na yan ay mga makabayan, respetado, at buong buhay po nila iniaalay nila para sa ating mga kababayan. Si June po ay matagal ko nang kasama at malamang nakilala niyo po yan kasi mahaba-habang panahon po nag-stay siya sa Italy, sa Milan. Lalo po sa Milan, no? At ipinaglaban niya yung interest ng mga mangisda at ng magsasaka tungkol po diyan sa pinag-uusapan na food
sa ilalim po ng ito pong UN FAO, Food and Agriculture Organization, na nakabase yung main office po diyan sa Roma. Sa Roma, Opo, ngayon ito po para maintindihan ng ating kababayan. Isipin niyo naman, October 8, 2023, nagkaroon po ng isang encounter sa Nueva Ecija, inimplicate ng mga sundalo sa ilalim po ng 7th Infantry Division ng Philippine Army, na yun daw pong mahigit 30 na mga tao na nasa iba't ibang lugar kasama doon sa nag-ambush sa kanila. Si Jun po, nung panahon na yon, nasa pamilya po niya sa Maynila, kasi yun pong isa sa kanyang anak ay meron pong yung bang ang tawag dito, namamanhikan, yung nag-uusap sila paano yung pagiging kasal. mag-asawa. Yung kasal. nung anak niya, yung isang anak niya. Yung pong si Brenda naman nasa Southern Tagalog. Ang punto po, mga imahinasyon gawang-gawa, mga trump up charges. Kaya nga po may panawagan tayo na hands off Jun Luna, hands off Nathaniel Santiago at iba pa. At katunayan po, gusto kong banggitin, no? Malamang alam nyo na nakarating na din po diyan sa Italy, di ba? Meron pong nakikita ba to? Nakikita po. Hands off Danilo Ramos, stop the attacks against farmers, peasants who feed the nation. Dahil ang inyo pong lingkod mismo nung January 3 ng 2024, may nagpunta sa aming baryo. Hinahanap ako doon sa kabarangay namin. Nasaan ba yan si Danilo Ramos? Matagal na naming hinahanap yan dahil terorista. First time ko po yung nangyari. So sa halos 4 na dekada ko po na pagkilos, noon lamang ako naakusahan. Alam po nung ating mga kababayan at alam nyo na ang isinusulong po ng KMP na tunay na reforma sa lupa, palakasin ng lokal na produksyon ng pagkain sa bawat mesa, marangal na trabaho at hindi po ito gawaing terorista. Ngayon, gusto ko pong iugnay sa kanina, panahon na po para talaga buwagin ang NTF-ELCAC, zero budget sa 2025. Nung pong kausap namin si Irene Khan, United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Public Opinion, nakaharap po kami, at nung pong umuwi siya ay nag-press con siya at ang sinabi dapat buwagin ang NTF-ELCAC. Nung pong kausap namin si Commission on Human Rights Attorney Richard Parpalato, ang sabi niya, dahil nag-file po kami ng complaint, ang sabi niya ay halos lahat ng nakakausap niyang CSO, mga people's organization, iisa ang panawagan, buwagin ang NTF-ELCAC. Kaya gusto ko pong banggitin sa puntong ito na sa pagkakataon na dapat po talaga buwagin na ang NTF-ELCAC, i-repeal na po ang Anti-Terrorism Law of 2020 at ang Executive Order number 70, creation of NTF-ELCAC sa panahon po ng dating tiranikong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito po, Karen ni Kaegay, kaya po ito ang sinuot ko. Nababasa niyo po ba yung nakasulat sa t-shirt ko? Free all political prisoners. Opo, palayain ang lahat ng bilanggong politikal. Sila Amanda Etchanis, nakakulong po ngayon sa Tugigaraw City. Sila kasamang Vicente Bicladlad, all NDFP consultant and peace negotiators at marami pang mga bilanggong politikal. Dapat pong palayain na sila dahil sila po ay hindi mga terorista, mga gawa-gawang kaso ang isinasampa sa kanila. Kaya po, napakahalaga ito. Ulitin ko po, nananawagan tayo sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa, ikampanya po natin itong hands off Jun Luna, at kayo po ang magsasabi, matagal rin yung nakasama, napakamarangal at ang ipinapaglaban ni kasamang Jun
sa loob at labas ng bansa ay para sa interest natin. Kaya ang gusto naming banggitin, yung nagbobomba sa Abra, sa Ilocos, sa Cagayan, Iloilo, Quezon at marami pang iba, ang nagbobomba po aerial bombings ay AFP security forces. Ang nag-aaresto sa mga mapayapang pagkilos, nagtatanim ng bomba, ang militarisasyon sa kanayunan dahil sa counterinsurgency ng US, no other than AFP, PNP at ang security forces. Kaya tingin po namin ang terorista ay ang estado na sumisira sa buhay, ligalig ng ating mga kababayan. Okay. O Karene, may tanong ka ba? May isa pa akong tanong. Bali sige, kasi sige. nakakaasar lang kasi kung minsan dahil ang mga maliliit na mga magsasaka at mga maralitang tagalungsod na nakikita natin kung paano hinaharas, nawawala ng hanap buhay, ng ikrambubuhay, nawawala ng lupa ang mga magsasaka natin. Bakit ang West Philippine Sea hindi mapaalis ang China? Pinipili lang ba ng gobyerno kung sino ang dapat labagin ang karapatan? Kasi ang China mismo parating nandun sa West Philippine Sea mismong ang AFP walang magawa. Ano ang tingin nyo rito, Kadaning? Tingin po namin political will, no? Hindi tayo sang-ayon sa West Philippine Sea na ariin ng China. Ano po 'yan? Labag po 'yan sa prinsipyo na dapat yung exclusive yung sukat ng lupa. Easy, Oo, kasi po from Masinloc, Zambales hanggang doon sa West Philippine Sea, almost to 200 kilometers lang yun eh. So, mahalaga po yung tanong nyo na bakit pinapayagan, no? Yun nga po, walang political will at ito po ang masama. Pinapakita po ng gobyerno na yung pagbobomba ng tubig sa Philippine Coast Guard, ini-image po nila na napakasama yung ginagawa ng China, Chinese Coast Guard at iba pa, pero hindi nila ipinapakita kung gaano kasama yung ginagawa na pakikialam ng Estados Unidos sa ating ekonomiya, kabuhayan. Ang pinapalabas po nila parang bida, tutulungan tayo ng US troops laban dito sa China. Bakit po nangyari yung pagkatayo ng mga istruktura ng China? Hindi ba ang tagal na po ng Mutual Defense Treaty? Ang tagal na rin po ng Visiting Forces Agreement. Meron pa pong MLSA at napakarami pang iba. Gusto po nating ipaunawa na hindi po totoo na tutulungan tayo ng US troops ng Estados Unidos under the leadership of President Joe Biden. Remember po, sa karanasan, yung mga bulok na gamit ng US, yun po yung ibinebenta sa atin, di ba? Yung flying coffin, ang dami nang bumagsak sa Nueva Ecija, sa Cebu, sa Tarlac, na yung kanilang basura, pinagkakitaan pa sa atin. At ito pa po, alam nyo ba na gumagastos pa ng milyong-milyong dolyar ang Marcos administration suporta doon sa ginagawang mga EDCA site ng Estados Unidos. Kaya po, kailangang makita ng ating mga kababayan, hindi totoo na kaibigan natin ng Estados Unidos. Alalahanin po natin, ang gusto ng Estados Unidos ay makapagbenta sila ng maraming armas kung bakit nila sinuportahan si Ukraine President Zelensky at ngayon napakalaki ang papel ng Biden administration sa nagaganap na genocidal war ng Israel sa Gaza at Palestine. Kaya po yan po yung sama ng imperialist war. No, kaya mahalaga pong maintindihan ng ating kababayan na ang interest ng US sa Indo-Pacific ay para paghandaan yung gipitin ang China at gumamit ng iba't ibang kaparaanan. Kaya mahalaga pong makita yun. Totoong kaibigan natin ang masama, dinadambong
yung ating likas yaman at inilalagay sa peligro ang buhay ng milyong mga Pilipino at isinasabak tayo sa isang giyera na hindi naman ano. At remember po, yung ekonomiya, politika at kultura kinukubabawan. May sarili pong opisina ang JUSMAG sa loob ng Camp Aguinaldo. At sa iba't ibang kampo dito sa Pilipinas, nanduroon yung mga troops. Sa Zamboanga po, hindi na umalis, permanente. At sa ating pong nangyayari, nakikialam ang US imperialism sa counterinsurgency. Kaya po ang lakas ng loob ng AFP, ng security forces na gawin nila yung malawakang paglabag sa karapatang tao sa ating mga kababayan. Kaya ulitin ko po, US troops out now, itigil ang balikatang war exercises atin ng Pinas, US-China layas. Layas. Okay. So, medyo kapos na tayo ng oras. Kaya dami pa natin gusto pag-usapan. Kaya lang, medyo, ano. So, Kadaling, ano ba yung panghuli, ano nyo, na may tula ba kayong babanggitin? Bilang panghuli po, ay nananawagan po tayo sa migrante, OFW at mga immigrants sa Italy, sa Europa at iba't ibang panig ng mundo na ang pakikibaka po natin para sa pambansang kalayaan at demokrasya ay napakahalaga. Kabilang po ang ating international solidarity groups. At bilang panghuli, nais ko pong bigkasin, Karene, Kaegay, ito pong bibigkasin ko ito ay naisulat ko diyan sa Italy, Enero 21, 2009 sa Roma, Italia, nang ako po ay dumalo sa mga komperensya at pagtitipon sa Europe. At ito naalala po ko yan. ay, ilang taon na po ito, 2009. So ngayon ay 2024, ilang taon na, Karen Kaegay? 15. 15 taon, pero tingin ko po ay makabuluhan pa sa kasalukuyang panahon. At nais ko pong bigkasin ang tula na isinulat ng inyong lingkod, Lupa at Migrasyon. Kawalan ng pag-aaring lupang magsasaka ng pamilya, kawalan ng pag-aaring lupaing ng pamilya ng magsasaka, kahirapan ang nagtulak para mangibang bayan. Lupaing ginawag at nilinang ng kalyuhing kamay, pinaruga gabit araw, lupang pinagyaman, inangkin at kinamkam ng Panginoong may lupang gahaman. Ang malawak na bukirin at plantasyon, dayuhan ang nagkamal. Panginoong may lupa ang dominante sa kanayunan, piyudal at malapyudal na pagsasamantala sa kanayunan, nagpatuloy at tumindi pa. Atrasadong agrikultura at sistema ng pagsasaka, export-oriented na katangian ng ekonomiya at foreign-dominated pa. Kaya palubha ang krisis na dinaranas ng mamamayan. Nakitang solusyon ng mga ibang bayan, nilisan ng pamilya at bayang sinilangan, nakipagsapalaran sa Italia, Amerika at gitnang silangan. Pumasok na katulong, alipin ang turing ng mga dayuhan, nilapastangan ng natatanging dangal ng kababaihan, 1, 2 taon ang lumipas. Inabot ng 3 dekada. Bakit walang tunay na kaunlaran ang bayang sinilangan? Susi at mahalagang solusyon sa krisis at kahirapan, tunay na reforma sa lupa at pambansang kaunlaran. Paunlarin ng agrikultura, lupa para sa magsasaka, manggagawang bukid at masang anak pawis. Ito ang dapat ipatupad ng gobyernong tunay na nagmamahal sa bayan. Dominasyon ng dayuhan at makaisang panig na kasunduan, itigil at wakasan. Magsasaka at migranteng Pilipino, paigpitin ang pagkakaisa.
Sama-sama nating ipaglaban ang karapatang mabuhay ng marangal, lupa, nakabubuhay na sahod, trabaho at karapatan ipaglaban. Darating ang araw, magagapi natin ng mapang-api at mapagsamantala, makakamta natin ng bukang liwayway, ang tunay na kalayaan ng inang bayan, ang ating tagumpay. So, Kaegay, Hey. Karine, sa pangalan po ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, muli po, nais nating ipahayag. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin at mahalaga, malaking hamon ang ating patuloy na pagmumulat, pag-oorganisa at pagkilos, gawaing alyansa, International Solidarity Walk. At binabati po namin ang Migrante Europe sa inyong katatapos na General Assembly. Matagumpay. Nalaman po namin yon at nabatid. So mabuhay po kayo. At uulitin ko po, ang isyong inilalaban natin, ang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon ay kaunlaran ng ating bayan. So muli po, mabuhay kayo. Maraming salamat sa pagkakataon. Sulong anak pawis, magpunyagi sa ating pakikibaka. Darating ang pagkakataon, magtatagumpay ang bayang lumalaban. Mabuhay po kayo at ang inyong pamilya na narito sa Pilipinas. Maraming salamat, Kananing. Ang karangalan ay sa amin. Mabuhay ang KMP. Mabuhay ang KMP. Okay, maraming po salamat.